Uy, maligayang pagdating sa isa na namang malalimang pagsusuri. Ngayon, hihimayin natin ang isang nakakabigahaning business proposal na binuo ni Rodrigo N. Abasola. Kumbaga, i-reverse engineer natin kung ano ba talaga ang kailangan para makabuo ng isang cybersecurity firm mula sa wala na siguradong hakot kita. Tara, simulan na natin. Okay, gusto kong tumalon na agad tayo dito dahil isipin niyo to. 224.8% na projected annual return on investment. Ito yung mismong hook ng blueprint natin ngayong araw. Napakalaki, di ba? At ipapakita ko sa inyo ng eksakto kung paano nila planong maabot yung ganyang klaseng numero. Para maintindihan natin yung buong structure ng multi-milyong pisong startup na ito, dadaan tayo sa 5. Ang blueprint ng cyber defense, ang 5 haligi ng proteksyon, ang presyo ng seguridad, ang milyong pisong matematika, at syempre, ang mga panganib at gantimpala. Unang bahagi, ang blueprint ng cyber defense. Silipin natin kung paano nila inilatag yung pundasyon. Alam nyo, ang Guardian Shield, hindi lang yan yung typical na IT support team na tatawagan mo kapag nasira ang computer mo. Nakaposisyon sila bilang isang all-around digital protector na kayang sumalo sa pangangailangan ng parehong public at private sectors natin. Yung mismong mission statement nila, perpektong buod niya ng plano nila. Gusto nilang protektahan ang lahat, mula sa pinakamalalaking institusyon ng gobyerno pababa, hanggang sa mga simpleng miyembro ng komunidad. Ang lawak ng sakop nila, no? Kaya ang tanong ngayon, ano ba talaga yung ibinibenta nila para makuha yung malaking ROI? Ikalawang bahagi, ang 5 haligi ng proteksyon. Ang galing ng strategy nila dito ang dami at ang iba-iba ng mga inaalok nilang serbisyo. Tinitiyak nito na mayroon silang multiple revenue streams. Ibig sabihin, kung humina man ng isa, may sasalo pa ring ibang serbisyo kaysa umasa lang sila sa iisang klase ng kliyente. Sa pinakamataas na level, pinag-uusapan natin dito yung malalaking isda. Nag-o-offer sila ng depensa para sa critical infrastructure, gaya ng pagmomonitor ng mga ATM networks para sa mga bangko at pagbibigay ng emergency cyber response para sa mga ahensya ng gobyerno. Pero hindi lang sila puro high-tech na nakakulong sa opisina. Nasa kalsada rin sila. Pinoprotektahan nila yung mga nagbibiyaheng fleet gamit ang GPS at CCTV. Tapos proactive pa sila. Nagtuturo sila sa mga kabataan at sa komunidad kung paano makaiwas sa mga online scams bago pa man may mabiktima. Ngayong malinaw na kung ano ang ginagawa nila, itanong naman natin, magkano ba talaga aabutin nito? Ikatlong bahagi, ang presyo ng seguridad. May napaka-eksaktong numero silang inilatag sa proposal. Upang maitayo ang buong kumpanya mula sa wala, kakailanganin mo ng eksaktong 5,865,000 piso. At nakakagulat yung breakdown nila kung saan pupunta yung pera. Kasi iisipin mo, baka sa opisina o sa mga servers mapupunta ang pinakamalaking gastos, di ba? Pero hindi. Ang pinakamalaking hati, 2.4 milyong piso, ay ilalaan pala para bumili ng isang buong fleet ng mga service vehicles at mga motorsiklo. Siyempre, grabe rin yung technical backbone nila. Nangangailangan ito ng mahigit 2.1 milyong piso para sa mga kagamitan. Siguradong top tier ang processing power. At pakinggan nyo to, meron silang parehong fiber at Starlink na internet. Ibig sabihin, garantisadong walang dead spot at walang downtime. Sa labas ng mga gadgets at sasakyan, kailangan mo ng tao. 20 katao ang bubuo sa kupunan nila araw-araw, mula sa cybersecurity manager hanggang sa mga drivers at guards. Ibig sabihin yan, aabot ng 570,000 pesos buwan-buwan ng sweldo, plus 100,000 piso pa para sa mga benepisyo. Ang laki rin ng overhead, ano? Okay, punta na tayo sa pinaka-exciting na part para sa marami. Ika-4 na bahagi, ang milyong pisong matematika. Kung hihimayin natin ang kanilang projected income na pumapalo ng 2.03 milyong piso kada buwan, napakalinaw kung saan nanggagaling ang malaking pera. Ang high-stakes na government defense and corporate assessments, yan ang kanilang mga ultimate cash cows. Ngayon, kapag inilagay mo yung kabuuang buwan ng gastos katabi nitong inaasahang kita, grabe yung agwat. Makikita mo talaga na meron silang napakalusog na operating margin. Yung agwat na yon, iiwan ito ang Guardian Shield ng mahigit 1 milyong pisong malinis na kita buwan-buwan. At kapag inipon mo yan sa loob ng 1 taon, papalo yan sa napakabigat na 13.1 milyong pesos. At dito na babalik yung numero natin sa simula.
Kung gagamitin natin yung classic formula ng ROI, kunin mo yung 13.1 million na taon ng kita, i-divide mo sa 5.8 million na initial na puhunan, ayon, makukuha mo talaga yung nakakalulang 224.8% na return. Pero teka lang, bago tayo masyadong ma-hype sa mga numero, kailangan nating maging makatotohanan. Ikalimang bahagi, mga panganib at gantimpala. Sa panloob na aspekto, maganda yung potensyal nilang kumita at marami silang serbisyo. Oo. Pero huwag kalimutan, napakabigat ng pasanin nila sa napakalaking startup costs. Dagdag pa dyan, ang teknolohiya mabilis maluma, kaya asahan mong magastos at walang katapusang pag-u-upgrade ang kailangan nila para makasabay. Sa panlabas naman, nakakatakot man, pero yung pagdami ng cybercrime sa buong mundo ay isang malaking oportunidad para sa negosyo nila. Ang problema, matindi ang kompetisyon. At ang pinakamalaking banta, paano kung magka-breach tapos kliyente nila ang nahack? Napakalaking liability risk niyan. Kaya base sa lahat ng hard data at projections na tiningnan natin ngayon, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Ang blueprint ba na ito ay ang eksaktong kinabukasan ng mga tech investments? O baka naman masyadong mapanganib at pabago-bago lang talaga ang mundo ng cybersecurity? Kayo ang humusga. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagsusuring ito. Hanggang sa susunod,